ng mga kaalaman, ano? At kilala nyo na actually sa mga kababayan natin na nakatutok dito sa DZEC Radyo Agila si Edison. Edison, I'm sure nabalitaan mo yung mga sitwasyon na nangyari nitong mga nakalipas na araw lamang dito sa ating bansa. Yes, Ma'am Lala, no? Mhm. Alam naman po natin lahat na nitong nakaraan lang linggo, niyanig tayo ng isang 6.8 magnitude earthquake dyan sa bandang Mindanao. Mhm. At gaya nga ng pinag-uusapan natin, paano ba magiging ligtas yung ating mga mamamayan Kababayan. o yung ating sariling pamilya kapag tumama ito? Yes. Ah, nawawala ang audio ni Edison. Pero alam mo, Edison, ano ba, kung ang pag-uusapan natin, yung mga dapat na paghahandang gawin. Kasi hindi lang ganyang kalakas ang maaaring ma-encounter sa iba't ibang mga lugar. Tuloy, hindi lang naman dito sa ating bansa nangyayari ito, maging sa iba't ibang panig ng mundo, may nangyayaring lindol, may nangyayaring mga kalamidad. Kumbaga, dito sa ating bansa, nais nating muling mapaalalahanan, ika nga'y ma-remind sa ating mga kabayan yung mga dapat nating gawin in case of emergency. Ano yung mga dapat tandaan ng ating mga taga-subaybay, Edison? Una, Ma'am Laila, Mm. siguro kinakailangan muna nating aralin, no? Kung ano ba yung mga emergency na pwede nating kaharapin. Mhm. Ihalimbawa natin yung lindol. No? Kung Yes. ang lindol tatama ba sa ating community, no? Ang pinakamaliit na bahagi ng community ay ang pamilya. Kung tatama ba ang lindol sa ating tahanan, gaano ba kapreparado o gaano ba Kahanda. katibay yung ating tahanan? Mhm. No, gaano ba katibay yung ating tahanan na kaya ba tayong proteksyonan nito laban sa malakas na paggalaw ng lupa kagaya nga nitong nangyaring huli na Mhm. 6.8 magnitude. At Yes. tandaan natin, ito sa Metro Manila, meron din tayong inaantabayan ng isang malakas na paggalaw ng lupa. Yung Ito yung tinatawag tinatawag nga na ng ating the big one. the big one. Yes. Opo, the big Opo. one. Mm. No? At ang sabi nga ng mga eksperto, hindi lang naman yung West Valley Fault na inaantabayan na natin nagagalaw na magkokos ng big one. Ang Mhm. sabi nga ng mga eksperto, ano man daw active fault line ay pwedeng gumalaw at magkokos ng big one. Mhm. Alalahanin natin, napakarami nating active fault line dito pa lang sa Metro Manila. Meron tayong West Valley Fault, meron tayong Manila Trench, at Mhm. lahat yan, pwede yan mag-cause ng tinatawag ng Big One. Mhm. No? Yun yung sinasabi ng ating mga eksperto. Gaano ba tayo magiging handa? No? So, sa pamilya pa lang, tignan na natin, gaano ba katibay yung tahanan natin? May mga bahagi ba dyan na pwede nang bumigay kapag Mhm. tumama yung Big One? At Okay. kapag tumama na yung tinatawag nating Big One o paggalaw ng lupa, no, paano ba magkikita-kita yung pamilya? Meron ba tayong tinatawag na evacuation plan, Ma'am Laila, sa Mhm. bawat pamilya? So yun yung number one na dapat nating itanong. Gaano ba kahanda yung pamilya? Meron bang evacuation plan ang pamilya? Kasi Mhm. hindi tayo pwedeng manghawak sa teknolohiya na meron tayo. Tandaan Yes. natin, kapag Oo. tumama ang big one, no, talagang mababag down ang buong Mhm. Metro Manila. Tama ka Mawawalan ng diyan. komunikasyon, Mhm. mawawalan ng internet, Mhm. mawawalan ng kuryente, even yung mga tubig, no? Mababali ang mga tubo sa ilalim ng lupa dahil sa Mhm. malakas na paggalaw ng lupa at Lupa. hindi natin magagamit ang telepono para tawagan ng ating mga pamilya. So sa Mhm. pamilya pa lang dapat preparado na tayo. Aha. So, mahalaga yung nabanggit mo, no? Dahil magsisimula tayo sa ating pamilya sa loob ng ating tahanan. And you mentioned a while ago, Edison, na importanteng magkaroon ng pagpaplano sa paglilikas in case of emergency. Ano man yung sakuna o kalamidad na nararanasan natin. Paano ba dapat magplano, Edison, yung ating mga taga-subaybay, mga kababayan natin na nasa kanilang tahanan ngayon? Halimbawa, oo, may mga lindol tayong na-encounter kasi naman natin yung mga basic na kaalaman patungkol sa mga ganitong senaryo. Pero sa pagpaplano, ano yung mga dapat nating isaalang-alang, Edison? Yan, magandang tanong yan, Ma'am Laila, no? So sa Okay? pagpaplano, Mhm. unang-una, kailangang i-identify natin ano yung posibleng panganib o yung hazard na tinatawag
doon sa community natin. Okay. Saang lugar ba tayo nakatira? Nakatira. For example, kung ikaw ba ay nakatira sa Baguio, nakatira ka ba sa Rizal, nakatira ka sa Tagaytay, kapag ka lumindol, ano ba yung secondary hazard na pwedeng mangyari dyan? Mhm. No? So alam natin na kapag ganyan ang area, pwedeng magkaroon ng landslide. Alright. Kung nasa urban area ka naman, for example, ang Maynila, Navotas, Malabon, no? Pwedeng magkaroon ng sunog. Kung malapit ka sa dagat, at kapag nagkaroon ng lindol, merong secondary hazard dyan na tinatawag na tsunami, liquefaction, at iba't iba pa, no? So alamin natin ano yung community natin, yung bahay natin, saan siya nakatayo at saan ba siya mahina kapag tumama yung lindol. Kapag ka lumindol ba, pwedeng magkasunog dito sa lugar ko? Kapag lumindol ba, pwedeng magka-tsunami? Kapag ka lumindol ba, pwede bang magkaroon ng landslide? So doon pa lang sa pamamaraan na yun, makikita na natin paano natin gagawin yung ating evacuation plan Okay. na tinatawag. So, mahalaga yon na ma-identify natin yung location ng ating tahanan. No? Baka malapit tayo sa bundok o sa paanan ng bundok. May mga ganun. Nabensya mo kanina, yung baka malapit sa dagat. O, so, ano yung mga dapat na maisalang-halang? Let's say, for example, dito sa Metro Manila, Edison, malapit tayo sa mga gusali, napakaraming mga buildings dito sa NCR. Ano ang mga dapat na isaalang-alang natin, dapat na agarang gawin kapag nakaranas tayo ng mga ganitong uri ng sakuna? For example, earthquake, itong lindol na ating pinag-uusapan, Edison. Unang-una, Ma'am Laila, no? Siguraduhin natin na kapag ka tumama yung kalamidad na yan, yung iniintay nga natin na big one, no? Sabi nga nila, nasa timeline na natin, no? Maging kalmado tayo. Okay. At pag naging kalmado na tayo, isagawa naman natin yung mga pamamaraan na tinuturo ng national government, ng local government. Okay. Ano yan? 'Di ba? Kapag kalumindol, kailangan natin magtago sa ilalim ng matibay na lamesa, yung tinatawag nga nating drop, cover, and hold. And wag nating kalilimutan na look around habang nasa ilalim tayo ng lamesa. Tingnan natin yung mga posible pa na pwedeng makaapekto habang tayo ay nagda-drop, cover, and hold. At kapag tumigil na yung pagyanig ng lupa, agaran nating lisanin ang lugar kung nasaan tayo. So, kung malapit nga tayo sa dagat, kinakailangan nating lumikas sa mas mataas na lugar, no, upang maiwasan natin yung tinatawag na secondary hazard na tsunami. Kung malapit naman tayo sa mga struktura kagaya ng building, lalo na yung maraming salamin na pwedeng mabasag at tumama sa atin, bumagsak, mga poste ng Meralco, kailangan natin lumipat doon sa mga open field na kung saan magiging ligtas tayo at may bumagsak mang bagay ay walang tatama sa atin. Lagi nating i-consider yung lugar na ating lilipatan o ating evacuation area ay walang tatama o babagsak na anuman sa atin, Ma'am Laila. Nako, mahalaga yun. Kasi kung pag-uusapan natin, itong location natin sa Metro Manila, abay, lahat yata may kawad, may gusali. So, see to it talaga na doon tayo sa safety na lugar. Kung tayo ay lalabas na sa ating tahanan, kung sa bahay tayo, kaya kung abang nagtatrabaho tayo, maging maingat. Actually, Edison, may mga, kung yung mga kababayan natin, experience na nila, may mga earthquake drill tayong tinatawag, di ba? Na dapat makibahagi tayo sa ganun. Di ba, Edison? Yes, Ma'am Laila. Kaya nga isinasagawa yan ng ating national at local government para kung sakaling magkaroon nga ng tinatawag nating paggalaw ng lupa, kagaya nga na nangyari diyan sa Mindanao. No? Alam natin kung paano tayo magiging ligtas habang nangyayari ang insidente. Kasi malaking tulong yan. Ang malungkot lang, kapag isinasagawa yan sa mga kumpanya, pribado man o gobyerno, nakikita natin, isa rin kasi tayo sa nagdadaos niya, no? Hindi yan siniseryoso ng ating mga participant. Okay, marami pa tayong pag-uusapan at ibabahagi, Edison, sa ating mga taga-subaybay. Pero wag kang alis at sa mga kababayan din natin na nakatutok sa atin ngayon, wag ho kayong alis at sa aming pagbabalik ay pag-uusapan pa natin ang ilan pang mga mahalagang bagay. Pag-aaralan natin yan sa ating pagbabalik. Narito muna ang pagpapakilala ng ating himpilan.
EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agit. Your time, 11:31 na ng umaga. Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer lives. With branches at Antipolo, Cubao, and Dasmariñas, Cavite. Ito ang dapat mong malaman. Healthy ba ang lifestyle mo? Healthy kung tama ang kinakain at paraan ng pagkain. May physical activities, weight at stress management. Mahalagang kumain ng 3 healthy meals a day. Hindi brunch o pinagsama na ang breakfast at lunch. At hindi dapat na maging heavy ang meal sa gabi. At syempre, the bulk of food consumption should consist of healthy foods tulad ng gulay, prutas, whole grains, at fat-free o low-fat milk products. Malaki ang maitutulong kung hindi maninigarilyo. Mag-exercise at least 30 minutes a day at magkaroon ng sapat na tulog. Ito ang dapat mong malaman. Kayo ay nakatutok sa EduAksyon. Aksyong pang-edukasyon ang solusyon. EduAksyon. Alright mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating palatuntunang EduAksyon at ito nga ho, binibigyan tayo ng kaukulang kaalaman ni Edison Dominguez. Tama ba? Para dito, Edison Domingo. Si Edison kasi, puro letter D ng mga pangalan. Ang ating pinag-uusapan ay ang paghahanda po natin. Emergency preparedness and response sa mga kalamidad na ating nararanasan dito sa ating bansa. At kasama po natin mga kaibigan, si Edison Domingo, na siya po ay isang SCAN International Instructor and at the same time, siya rin po ay Training Officer, Fire and Rescue, Environment, Health and Safety Officer. Kaya yung mga kaalaman, kaya natin siya naanyayahan, ay ibabahagi niya sa atin. So una na, Edison, na-mention mo at pinag-uusapan pa natin ang tungkol doon sa mahalagang ma-determine natin, matukoy natin kung saan yung lugar na ating kinaroroon. Halimbawa tayo nasa ating tahanan. Kung yan ba'y malapit sa bundok, tayo ba'y malapit sa paanan ng bulkan, tayo ba'y malapit sa ilog o sa dagat o sa mga gusali. Importante na matutunan natin na magkaroon tayo ng plano paano tayo makakalikas. Ano yung mga, at saka dapat na i-consider, kung di ako nagkakamali, Edison, nabanggit mo, na yung presence of mind ay napaka-importante sa panahon ng mga kalamidad. Edison? Opo, Ma'am Laila. Mhm. Napakahalaga po na maging kalmante tayo sa panahong kalamidad. Mhm. Tandaan po kasi natin, kung magkakaroon nga ng isang malakas na paglindol, hindi lang naman mismong yung paggalaw ng lupa ang magiging problema natin. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kapag gumalaw ang lupa, meron niyang posibilidad na tinatawag nating secondary hazard. Mhm. At yun po yung ating mga i-consider kapag ginawa nga po natin ang ating mga evacuation plan. At kapag nagawa na natin yung mga evacuation plan, lalong-lalo na nga po yung nakagawa ng evacuation plan doon sa bandang Mindanao at nagkaroon pa rin ng pagkukulang doon sa ginawa nilang evacuation plan. Alamin natin, ano yung naging pagkukulang at yun naman yung itama natin. Mhm. Sabi nga, para sa susunod, makikita na natin kung ano naman yung magiging epekto kung tatama uli sa atin yung same disaster na pinagdaanan natin. Ayun. So dapat isa kasi nabanggit mo kanina na yung plano natin. Matukoy din natin kung saang lugar tayo lilikas. Tama ba, Edison? Malapit ba o malayong lugar? Tama po. Dapat ma-considera yung mga ganung bagay. Tama po. Mhm.
at least po meron tayo 2 hanggang 3 evacuation plan para sa pamilya. Mhm. Halimbawa, kung nakabuo na tayo ng evacuation plan, no? Mhm. At wala yung mga family member doon sa ating tahanan, tumama yung disaster. For example, ang naging secondary hazard doon sa lugar natin, nagkaroon ng sunog doon sa community. Mhm. Automatic yan, kailangan nating mag-evacuate. Mhm. Kailangan magkikita yung pamilya doon sa number 1 na evacuation area na pinag-usapan ng pamilya. Mhm. At kung hindi rin uubra yung number 1 na pinag-usapan na lugar, meron pa rin tayong pangalawa at pangatlong lugar na pwedeng magkita-kita yung pamilya dahil hindi nga natin magagamit ang ating mga cellphone pagtawag, no? Mhm, mhm. So, importante po yun. Lahat ng mga senaryo, pagka ganung ma-encounter natin ang kalamidad, alam natin yung mga dapat natin gawin. Yung kanina, meron tayong napakita dahil nabanggit ni Edison yung drop, cover, and hold. Yun yung basic na dapat gawin during, alam ba, dyan sa earthquake na pinag-usapan natin, Edison, di ba? Opo, ayan po yung talagang standard which is yan naman po ang itinuturo sa atin ng national government at maging yung international community. Yan po yung kanilang itinuturo upang maging ligtas. Subalit yan po ay pansamantala lamang. Kapag tumigil na po ang paggalaw ng lupa, kinakailangan po nating lumikas sa mas ligtas na lugar. Usually, mga seconds ang paggalaw or pag tumagal pa yan, yun, hindi muna tayo basta aalis mga kababayan para ma-check natin. Nabanggit din kanina ni Edison na dapat tignan nyo rin yung paligid ninyo habang kayo ay naka-cover, nag-drop sa ilalim ng matibay na mesa ang dapat ninyong puntahan. Kasi pagka hindi naman, baka hindi rin maganda ang maging epekto nito sa atin. But anyway, Edison, may nagtatanong dito na isa nating kababayan, papaano po ang dapat na gawin kapag ka ang bata ay nasa paaralan at nangyari ang lindol? Kasi marami po akong napapanood na pagka ganon ay lumalabas ang mga bata, pero yung iba nahihimatay. Papaano natin masisecure ang mga estudyanteng nasa paaralan sa panahon ng lindol? Edison? Ma'am Laila, yan nga po yung sinasabi natin kanina, no? Dapat sa pamilya natin, meron tayong evacuation plan. Mhm. So mula doon sa ama ng tahanan hanggang sa pinakamaliit na miyembro ng pamilya, which is yung ating mga estudyante na nag-aaral, no? Kapag tumama ang lindol, ano yung unang gagawin natin? At kapag katapos tumama ng lindol, no? At nagkagulo na, saan tayo dapat magkita? 1, 2, 3 lugar na pag-uusapan natin na saan tayo dapat magkita na doon dapat na mabuo yung pamilya. At kahit sa mga paaralan naman po, itinuturo yan tinatawag nating drop, cover, and hold sa pamamagitan ng mga earthquake drill na isinasagawa ng ating mga gobyerno at ng mga paaralan, maging nga yung pribado at yung ating mga government agency, no? So dapat yung member ng pamilya alam na nila ano yung gagawin kapag lumilindol, pagkatapos ng paglindol at saan magkikita. Kasama po kasi yung tinatawag nating evacuation plan. Dapat matukoy na natin kaagad yung mga evacuation plan Dapat na yan. matukoy na po natin agad at alam na dapat ng mga bata yung gagawin nila, kagaya nga na sinabi natin, kung lilindol, drop, cover, and hold, at pagkatapos niyan, mag-evacuate. Alright. No? At tandaan natin, kapag tumama nga yung big one, hindi agad-agad makare-responde ang ating mga nasa rescue group, lalo na yung mga nasa government, kasi sila mismo may pamilyang uunahing puntahan. Kaya dapat tayo, sa pamilya natin, preparado na tayo kapag tumama yung tinatawag nating the big one. Edison, nasa ating linya na ang ating partner sa Attorney Transito Mali para makasama din natin dito sa discussion natin in connection dito sa emergency preparedness and response ng bawat isa sa atin. Attorney, good morning! Good morning, Ate Lai. Yes. Hi, Ed. Apo. Kasama po natin si Edison po. Siya po isang safety officer. At the same time, siya is an international instructor. Pinag-uusapan natin yung mga dapat na gawin kapag may nararanasan tayong kalamidad sa ating lugar. Attorney,
At ito nga huli, yung Opo, kinalaman ng mga kabataan na nasa paralan ang pinag-uusapan na namin ni Edison. Yes, go ahead, attorney. Opo, may challenge lang ako sa internet connection ko kaya hindi na ako nag-video at the light. Yes, go ahead. Okay, it's all right po. Dinig Umaga namin. ulit sa ating mga kababayan at nakikinig at nanonood. Alam mo, Edson, napakaganda nung binanggit mo na dapat may plano ang bawat pamilya Mhm. at kasama ng planong ito, halimbawa, ay kunyari nagkahiwa-hiwalay sila kung ano man ang Yes. at na-extract nila yung sarili nila. Mhm. Saan makikita ko yung iba nasa labas pa ng kanilang tahanan. Mhm. Wag na sana pero gumuho, gusali o ano, naka-extract sila ng mausay. Saan sila magkikita-kita? Ang tanong ko po ay ganito, kung alam nyo po lamang, ang gobyerno po ba natin, I'm sure mayroon. Mhm. Dapat mayroon na rin nakatalaga, tingin ko lamang po, Ate Lai, Yes. Edson, na yun yung pupuntahan ng ating mga kababayan na hindi alam kung saan pupunta at doon sila maaring magkita-kita ng ligtas ng kanilang mga pamilya. Halimbawa, ito lang iniisip ko, Edison, na Mhm. pag may nangyari Yes. ganito, lahat ng mga taga-Pasig at mga nakapalibot na lungsod na naapektuhan ng The Big One ay magtuloy. Halimbawa, sa Ultra Football Stadium, yung pinakamalaking football field natin na nandoon. Dahil doon ligtas eh. Halimbawa lamang yon. Kung may ganoon, makakatulong yun eh. Kasi sa mga kababayan natin, palagay ko, Ate Lai, hindi ba Edson? Kasi ngayon, no, saan natin sasabihin? Halimbawa, kung taga QC ka, saan? Di doon ka sa alam mong mayroong handang nakaset up kasi hindi lang naman siguro yung mga kababayan natin ang gusto natin pagpreparahin dito, kundi I'm sure the government is doing something. Mhm. Sa Quezon City, halimbawa, doon sa bahaging ligtas ng Quezon Memorial Circle, halimbawa, o yung Parks and Wildlife, lahat doon magtutungo ngayon. Dahil doon, nandoon na yung automatic, hindi natin alam, wag naman po sana na kung yung mga hospital halimbawa rin ay gumuho, alam na ng lahat na mayroong tulong na makukuha doon. Sa Manila, sa Rizal Memorial Stadium po siguro. Sa Quezon City rin, dito sa may Velodrome. Yung kanilang stadium, open area yan. Ano Mhm. palagay niyo doon, Edison? At kung meron kayong alam na ganung plano naman sa bahagi ng ating tamang ahensya ng pamahalaan. May ganun po ba? Opo, tama po, attorney. Meron pong isinagawa ang ating ang MMDA, JICA at pati na rin ang PBOX, yung ating Oplan Yakal Plus. Nagtalaga po sila ng mga evacuation center kung saan-saan po dapat pupunta yung mga tao. Ang pinag-usapan po natin kanina, attorney, no, per family, saan dapat unang magkita. At isasama nga natin ito sa evacuation plan. Kung hindi tayo magkikita dito sa per second, itong third na evacuation plan ng family ay yung evacuation plan na itinalaga ng ating national government. Which is kung ikaw ay taga Pasay, ang pupuntahan mo po ay ang Cuneta Astrodome. Kung ikaw ay taga Maynila, ang pupuntahan mo po ay ang University of Santo Tomas. Kung ikaw naman po ay taga Malabon, ang Picheter. Kung ikaw ay taga Makati, ang University of Makati, ang Taguig, sa Cayetano High School, ang Pateros po sa near Garden Memorial Cemetery, ang Parañaque City Hall, ang Muntinlupa, Sukat at Piles, at ang North Quadrant na po, ang Quezon City, kasama po ang UP Diliman Campus, yung open field po roon. Ang Valenzuela City, sa Kalilang 3 Center sa Agustin Street. Ang Caloocan po ay sa La Loma Cemetery, which is open field din po yung mga lugar na yan. Ang San Juan ay ang Pinaglabanan Shrine. Ang East Quadrant kung saan nandiyan ang Marikina, ang Boys Town, ang LRT Santolan Depot, at ang training center sa Raimundo. Ang Pasig naman po ay ang Ultra Sport Complex na sinabi niyo po kanina. Yan po yung mga itinalagang evacuation plan ng ating national government na dapat kasama po. Edison, napakaganda nung binanggit mo. Ate Lai, palagay ko, Mhm. dahil tulad ng sinabi ni Edison,
1, 2, 3. So yung una, yun naman din ang ibig sabihin, Edison. Kasi dapat, kasi pagkatapos magkita nila doon sa number 1 or number 2, saan naman sila magtutungo na ligtas. Ngayon, binabanggit mo, meron nang itinalaga ang gobyerno. Kaya napakahalaga nung nabanggit mo, Edison. Kaya, kasi kagandahan nun, Ate Lai, ngayon narinig natin yon. Palagay ko, dapat itong impormasyon na ito, siguro hindi lang ako ganong well-versed. Kasi ako inisip ko lang yun eh. Pero alam ko ang gobyerno may ginagawa. Hindi ko lang alam kung ano yung lugar. I'm just sure kasi we are all preparing for the big one eh. And I'm very happy that si Edson ay handang-handang na ibigahagi sa atin. So palagay ko dapat ipaalam yan sa buong Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Metro Manila na kasama doon sa fault line na sinasabi natin na pinakamatinding maaring maapektuhan itong big one. At kailangan pinag-uusapan. I'm sure, I am almost certain, Ate Lai, marami tayong kababayan, ayokong lahatin kasi si Edson alam eh, na hindi alam ito. Yes. Dahil yan, mahalaga yan, Ate Lai. Kasi kung magkita man sila, naintindihan ko yun eh, yung sa pamilya, saan naman sila pupunta pagkatapos? Sira-sira na ang komunikasyon. Hindi nila alam. Ngayon pa lang nila aalamin. Paano mo alamin? By word of mouth siguro, pwede. Pero maganda, tulad ng sinabi ni Edison, handa na. Kasi kung di nga sila magkikita sa 1 and 2, halimbawa, o magsa 1 natin, magkikita tayo sa, kaya mahalaga yung sinabi ni Edison eh, dito sa clubhouse natin, dito sa subdivision, ganyan, nakatira sa subdivision. O pero kung nakatira ka sa isang gusali, ganun lang, o punta tayo sa, no, sa isang komunidad, walang subdivision. Doon tayo magkita sa barangay hall, banda doon. Wala, magulo. Halimbawa, yung daan ay talagang nagtumbahan ng ang mga poste. Ngayon, ako, yun ang sasabihin ko na ngayon dahil sa sinabi ni Edison. Baka yung first o second option namin, hindi na mga anak. Kasi pagkakita rin naman natin dun sa first and second option, ay magtutuloy din tayo dun sa third option. Yung tinalagan ni Edison. Dahil yun yung pinakaligtas, Ate Lai eh. Yung open area na yon. Pwede pa rin, first and second, pero alam ninyo, dun din tayo magkikita sa third option na yon. Napakaganda, Ate Lai. At ako'y natutuwa at nabanggit ni Edison itong mga lugar na ito. Ano po yung ating ginagawa, Edison? I'm sure meron. Kung meron man, para maalaman ito ng ating mga kababayan sa buong Metro Manila. Yung mga lugar na natukoy po ninyo. Ang totoo, attorney, ito po ay ikinakampanya ng ating national government. At kami naman po sa mga volunteer agency, kasama na nga po ang SCAN International, no, kapag kami ay nagtuturo din sa mga eskwelahan, kumpanya, kasama po ito sa isinasama naming impormasyon sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin upang ipalaganap na mayroong ganitong plano ang ating national government kung saan nga dito ibabagsak yung mga pangunahing tulong, pagkain, medisina, komunikasyon. Ang galing. Napakagaling. Ate Lai, napakagaling. Kasi, yes, attorney, kasi of course, dapat tukoy nga yung mga evacuation center, yung mga open field na kung saan pagka ganyang may mga lindol tayong nai-encounter, para maganda, mag-iipon-ipon, pamilya, alam nila kung saan sila pupunta. Hindi yun nga, nabanggit natin, apektado yung mga connection natin sa communication. Talagang mahirapan ang bawat isa kung walang plano ang pamilya pagka ganitong may mga sakuna. Kaya, importante ang ganitong mga impormasyon na pag-aralan natin. Di ba, attorney? Napakaganda. At ako'y tuwa sa sinasabi ni Edison na may, alam ko naman pero hindi ko lang alam yung detalye. Pero ngayon napag-usapan natin. I mean, our government is very good. And you could see that the way Edson is saying it, talagang may plano. So, kailangan proactive tayo mga Filipino, na dapat alamin natin, dahil di naman talaga
kasi hindi naman tayo pwedeng, ay, nako, Edison. Siguro pwedeng mag-text, no, Edison? Oo. Parang, di ba Opo. minsan may lumalabas na Ate Lai, Mhm. yung parang Ate Lai, yung pag merong earthquake advisory, napakahusay Yes. ng, I'm sure the government has entered into partnership with leading cellphone providers. Mhm. Ganito yung bagyo, may NDRRMC. Ay nako, Yes. I respectfully suggest, Mhm. Edison, na parang ganoong tipo ng paghahatid makarating sa kanila. Hindi po ba, Mhm. pero hindi naman natin pwedeng isubulat sa ating mga kababayan. Pero pag tulong-tulungan na lang natin, Edson, dahil yun naman ang gusto natin mangyari, malaman. Yung Tama. meron, ano mo ba yung Ate Lai, pag nag-earthquake, Yes. makikita mo, meron kang ang galing nun. Eh ngayon, meron tayo ngayong advisory in case of the big one. Kasi ayaw naman natin siguro, Edison, kasi Ate Lai, I'm sure the government is looking it in this manner to Opo. cause unnecessary panic or concern, di ba? Mhm. I don't know, pero I respectfully suggest something like that that will not make our people feel, alam mo yung matatakot o ba't ganun? Mhm. Merong ganito na sinasabi, baka naman matakot, di ba? We don't want that, di ba? Pero Opo. ang bottom line, makarating. Ngayon, Ate Lai, uulitin ko sa QC area natin, Ate Lai, Mhm. saan ba meron ka mo sa UP, Sunken Garden? Yung may sinabi mo, Edison? Opo, attorney. Ano pa, Mhm. Ang bukod UP sa Garden. Quezon City, bukod doon, yung Memorial Circle, pwede ba yun? Ah, May mga actually, ang mga isinuggest naman pong lugar dito, puro mga open open field. field. Kaya yung ating mga golf course is available din po siya. Pero ito po mga binanggit natin, ito po yung pagbabagsakan talaga ng tulong ng ating national government. At sa UP, at sa Quezon City, Yes. sa UP Sunken Garden, tama? Mm. So, I, Opo. I believe merong pang mga lugar dyan na alam nating open field na maaaring mapuntahan din. At sana, Opo, kasama po dyan yung veterans. ayun, oo. O, pero Ate Lai, yes, the idea attorney. is, Ate Lai, napakaganda nung sinasabi ni Edison. Mhm. So, ano man yung open field areas, ito yung 1 and 2, Ate Lai. Mhm, mhm. Pero pagkatapos ng 1 and 2 mo, saka pupunta dahil nasugatan ka, Mhm. na-extract mo lang yung sarili mo, natamaan ka, wag naman sana ng malaking haligi ng iyong bahay o Mhm. napipilay-pilay ka, saka pupunta, walang functioning sa UP Sunken Garden, walang pagkain, na hawak ka ng dadala, sarili mo lang Mhm, dadala. mhm. Tama, Ang attorney. dapat puntahan ng ating mga kababayan, pagkatapos nung alam mo, we really appreciate this kind of discussion, Ate Lai, at napakaganda nung sinasabi ni Edson, nung Yes. 1 and 2 option. Kasi Mhm. yung 1 and 2 mo, Ate Lai, sinasabi na natin sa ating mga tagapakinig, ang 1 and 2 ninyo, please, ay open area rin. Kasi hindi naman kailang, yung una nyo lang pagtatagpo, hindi lang uubra, I'm sure, meron dyan, yung barangay, yung parang hindi covered courts, yung playground, di ba, Ate Lai? Doon Mhm. muna kayo magpunta para sama-sama kayo, di ba? Nung Yes. Tama. pamilya mo. O number 2, kung malapit nga kayo doon sa ibang open area na sinasabi ni Edison sa veterans, yung mga kung sa mabandang Maynila, Ate Lai, sa Oo. Intramuros. Hindi ba, Mhm. Ate Lai, Luneta? Ano ba sa Maynila, Edison? Sa Maynila? I think Ang maraming lugar. Maynila po, nandiyan po ang Maynila po, ang tulong po ng government ay ipopwesto po nila sa University of Santo Tomas. Mm. UST, Ate Lai. Kaya, Pero oo. nandoon ka sa may bandang mabandang bahagi ng ng Maynila mismo, malapit ka sa City Hall, halimbawa. Dating doon, maraming building na Opo. doon attorney no? Di kita mo na nga kayo doon sa may Intramuros area. Yun yung idea ng 1 and 2. Opo, yung Open Intramuros po kasi, una po nilang kinonsidera yung Intramuros. Mhm. Pero gaya nga po nung pag-aaral, kapag tumama po kasi yung big one, may secondary hazard tayong tsunami. At malapit po ang Intramuros sa dagat at ilog. Ayun. Napakagaling. So yung oo, idea nga, Ate consider Lai, natin yun. kung ano yung malapit ninyo, mga mommy, daddy, na open area, yun siguro yung number 1 and 2. Yes. Gabayan na natin, Edson, di ba? Dahil Opo, in the opo. same way na, ano ba yung 1 and 2 nila? Dahil baka mamaya yung 1 nila Iba. tulad ng sinabi mo doon sa Opo. tabing dagat. Baka doon Mhm. sila, Ate Lai, sa ang 1 nila yung sa, Dun dito sa may Dolomite Beach. Doon sila nagpuntahan. Hindi lalo ko sila mapapahamak. Igabay na natin sila. Yung open area na medyo malayo, tapos sama-sama na silang bumagtas ng Espanya, Quiapo,
Hindi po Correct. ba? Lakarin nila yun ng papuntang Quezon City. UST. Yung Oh. Ang layong lakarin yun pag nagkataon, pero sana huwag mangyari yung Hindi, mga baka ganito. meron pang iba eh. Yun lang ba sa Manila, Edison? I believe meron pa yan, pero Nung in-update po kasi, yun po yung huling binigay nila, yung University of Santo Tomas po. Ayun. Natalay, Under napakaganda West na Quadrant natalay. po siya. sana sa susunod na pagtalakay tungkol dito ay madetalye din natin kasi ngayon ang kalamidad nating na pag-uusapan ay lindol. Paano yung mga pagbaha, yung mga bagyo, yung mga kalamidad na nangyayari, iba pang mga kalamidad. Ang dami niyan di ba ma? Sana magparoon tayo ng part 2 para marami tayong mga kababayan makinabang sa ganitong mga pag-aaral at discussion po natin. At Elay, Yes, ang attorney. mahalagang ginagawa ni na Edison, yung information dissemination Correct. at paghahanda Opo. na tipong, yan parati sinasabi ni na Edison yan, yung mga tamang ahensya ng gobyerno, na meron kang bag, at Elay, dapat ngayon, kami meron at Elay Emergency may bag kit? na hatakin lang, Alright. doon yung basic needs, Needs. yung first aid kit nyo, di ba? Yes. Opo. Siguro may yung hindi ganong kagad madaling masira na pagkain, crackers, o kung ano man, di ba? Which Delata, is yung gobag po. Tama po, attorney. Ang tawag ninyo doon, Edison? Emergency gobag po. Emergency go bag. Good for 3 days na supplies. Kasama po dyan Napakagaling. yung pagkain na hindi na Napakagaling. kailangan lutuin. Kailangan ang bansa natin may ganun ng kamalayan at Elay. Yes. Tapos mula doon, syempre yung duck cover and hold. Napaka-critical niyan at Elay. Lahat yan. Correct. Ini-equip tayo ni na Edison at ng paulit-ulit yan. At pag nakaligtas tayo, saan tayo magpupunta? Ano yung dapat gawin? Yes. Atelay, huwag kakalimutan yung battery operated na radio. Di ba? Oo, saka Sister flashlight. radio. Yun sa emergency go bag. Meron kami yan eh. Kaya nga lang, alam mo, ano na yun, medyo mukhang gusto kong tingnan kasi nag-expire na yung mga gamot doon eh. Papalitan na natin. Opo. From time to time, chine-check natin. Atelay, ito mahalaga to Mahalaga to Atelay Sa gusali. Ito gusali Kailangan, pinag-usapan nyo na siguro kanina, di ba Atelay? Maganda ma-review eh. Napag-usapan ba kanina yung duck cover and hold? Yes I-review po. lang natin, Edison, na kung nasa gusali ka, mataas na palabang, habang Bumababa. kasi there's no way for you naman to go out eh. It will take like a minute or 2 for you to go out. At gumagalaw yung Building. medyo matagal lang paggalaw nung gusali. Hindi ba ang turo natin ay you duck, cover, and hold nga muna. Huwag ka munang tatakbo papuntang labas. Tama ba? Yes po. So kailangan And klaro After yun. after na gumagalaw po yan, attorney, at kapag tumigil, nag-evacuate na po tayo, wag na wag po tayong gagamit ng mga lift, mga elevators, no? Baka yan po yung mag-cause. Teka lang, Edson. Pag tumigil panandalian, yung pagyanig, doon na talaga pwedeng tumakbo. Tama ba? Apo, Mas Kasi may aftershock. i-expect in the po process. natin, Yeah, meron po laging tinatawag na aftershock, which is mas malalakas po na sunod-sunod. Ayun ang mahirap ngayon. So anong ang Opo. payo? Kailangan bang tumigil at mag-antay sa aftershock for how many seconds or minutes? Ano yung kailangan paggabay na ibibigay? Ang itinuturo po natin dyan, kapag tumigil na po ang paggalaw, kinakailangan po nating agad-agad na makalabas Labas. para makapunta Okay. doon sa evacuation Okay. area. Okay, so Dahil klaro. ang aftershock po ay expect nating mas malalakas. Kaya But the dapat problem mabilis. is, paano kung nasa 10th floor, 20th floor? Yun ang mahirap. But Ang that's the hirap rule at nun, the no? time. So That's the rule na like. Then you will do another Yes po. duck. Mhm. Ito na, Edison. Isa-isahin natin. we suggest po ang gagamitin natin is Emergency. yung fire exit po. Fire exit. Ang Yeah. Okay, sinasuggest okay. po Ito natin na. na gagamitin. Ano Kasi yun, ang attorney? fire exit po sa building, Ito na para kailangan klaro di nasa loob ng kwarto. Lumindol. Ah. Duck, cover, and hold. Di ba? Sa Mhm. ilalim siya ng mesa. yes po. Di tumigil. Takbo ngayon sa exit. Mhm. Nag-aftershock. Malakas. Duck, cover, and hold ulit. Tama ba? Yes po. Hindi Yes po. natin i-advise na bumaba
baka pa ng tulo-todo, di ba? Opo. Kasi Kaso kung walang possible po may bumagsak. basta possible, attorney, ito yung suggestion na may mga mesa pa tayong pwedeng Nung una pag-coveran. Nung una yun, Ate Lay, yung una, di ba, yung unang bugso. Yes po, Nasa opo. loob ka ng room. Yun ang nangyayari, Ate Lay. Kalita, nasa room ka, at least nasa hagdanan ka. Yes Adi po. may mesa ka, di yung may rule yan Punta ka sa gilid ng ng Mm. mesa kung walang ilalim, hindi po ba? Parang Yes, meron yes. kang, so Protection. klaro na yun, duck, cover and hold, tumigil, Mhm. takbo, Mhm. pumunta na sa, kailangan magkaroon sila ng klarong impormasyon Yan yung pwede mangyari. Nasa fire exit, bumababa na. Yes, attorney. Fifth, fourth, aftershock, malakas. O Mhm. anong sasabihin natin sa kanila? Duck, cover and hold uli. Kung saan man. Apo. Okay. May mga ang pagkakataon, suggest mo attorney. tumakbo na. Takbo. May mga pagkakataon kasi, attorney, na doon sa lugar na dinadaanan na natin, wala na tayong lamesa na pwedeng Yes. silungan. Mm. Kaya nga. No? So, ang sinasuggest naman po namin dyan, lumapit po tayo doon sa may pinakamatibay na poste. No? At Okay. kapag Napakaganda. nag-collapse po yung Ate Lay, yung Opo. ceiling, nagkakaroon tayo ng void space. Ayun. ang galing. Ito na. Mhm. Dahil tama yun Nasa doon ka na sa fire exit Opo. Yan ang mangyayari. Dahil wala naman ng iba kung tama yung gagawin ng mga kababayan natin. Alright. Aftershock na, Ate Lay, naggaling ka na sa kwarto. Walang mesa. Pupunta ka dun sa haligi, sabi ni Kuya Edson, na pinakamalaki. At ang poste na sinasabi mo ay yung corner. Di ba? Yes Hagdanan po. pababa. Mhm. Doon sila ngayon yung tatayo. corner, yung hamba, kasi yan po yung mga matitibay na part na Ano ba kapag yung ka hamba? nag-collapse ng ceiling, nagkakaroon po ng espasyo na parang triangle. Correct. Ano ba yung hamba? Yun po yung parang ng pinto yung pinaka-forma ng pinto. Yan po Napakaganda. Yung Ate pala, Lay. doon pala tayo pwede rin, Ate Lay, napakaganda. Matibay hindi yun po ba? attorney, at saka Edison, So hindi ka ngayon titigil doon sa gitna at parang hindi mo alam yung gagawin mo. Pupunta ka doon sa corner o doon sa hamba ng kwarto ng emergency. Kasi several floors naman yan Punta ka ngayon sa hamba. At that's the only way to survive pag ganyan. Di ba? Wag pupunta doon sa doon sa hawakan ng hagdanan. Opo. Alam mo, titigil ka at Apo, pupunta sa hagdanan. yung pinaka-tibay na bahagi po ng struktura ang didikitan natin kung sakaling wala po tayong kokoberan na lamesa. Lamesa. Po. Yun nga, kapag ka nag-collapse yung ceiling, meron tayong espasyo dyan. Tandaan po natin, kapag nag-collapse yan, nagkakaroon ng Ito yung void sa hagdanan. ilalim, which is Ay, yung hagdanan. tinatawag Bakal natin. yun. Tumabi ka sa hagdanan. Can you picture it? Bakal yung hagdanan. Sa tabi ng hagdanan, yuyuko ka. Nakaganon ka, pero wala na nga nagko-cover Pwede. sa baba. Sa tabi ng hagdanan na Pwede bakal. naman po yun kung wala pong ibang tatama sa atin. Kaya nga po ang bili natin, look around. Baka po may mga posible rin tumama sa atin habang tayo ay naka-cover. Kasi Ayun. maaaring, hindi, ito na, Ate Lay. Di, tumigil na yung aftershock. Wala na So, tayo. ngayon, Sige, go ahead lakad na po. uli. Alright. Sana may part 2 itong ating discussion, attorney, at Edison, para ma-discuss pa nating mabuti. Sa next Saturday, makakasama natin Naubos sa ka na. studio, si Edison, para sa iba pang Ate mga Lay, detalye nito. Ate Lay, Yes, attorney. Ate Lay, 1 minute lang, please. 1 minute, ha. Kukumpletuhin natin, ha. Please. Okay. Gumuho yung gusali. Na-cover ka, nandoon ka sa iloob. Hindi ka natama dahil sumunod sa'yo, Edison, napakinggan tayo Nasa hamba. Pero covered ka. Ano yung sasuggest mo sa habang nandoon siya at nag-aantay ng rescue? Yun nga, attorney, iwasan natin na magsisigaw. Kaya kasama po doon sa ating mga emergency kit, yung pito, flashlight, no? O kung wala naman tayong dala at na-trap na tayo dyan sa mga structure na yan, kailangan natin gumawa ng ingay gamit yung may pinapalong bakal. Wag lang po tayong magpapanik at magsisigaw. Dahil, Kung may flashlight, gamitin po natin. Dahil- Dahil mentras sumisigaw po tayo, naliles yung ating energy. yun na. Okay na ako, Ate Lay. Alright. Kompleto Okay. na, Ate Lay. Ang galing ng ating guest. Alright. Of course, si Edison Thank you po, matagal attorney. na rin may karanasan patungkol dyan sa pag-rescue at kung ano-ano pang mga kaalaman patungkol sa mga kalamidad na nararanasan natin. Nako, marami pa tayong sana
pag-uusapan. But then, Kuya Edison, sa Sabado, punta ka dito sa studio para sa ganun ay matalakay naman natin, di lang ang lidol, kundi yung mga pagbahat, kung ano-ano pang mga sakuna na mga dapat natin gawin para mailigtas natin ang ating sarili. O paalam na tayo, Kuya Edison. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much for your time. Salamat po, Delilah. Attorney, salamat po. Alright, thank you very much. Attorney? Maraming salamat po muli sa susunod na Sabado. Makabuluhang diskusyon. Salamat sa iyo, Edson. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating sambayanang Filipino. Maraming salamat po. At sa pangalan ni Bob Arlalejo, ito po naman ang inyong lingkod, Laila Tumanan. Hanggang sa susunod na Sabado, magkarinigan pa rin tayo dito sa ating programang Edu Action. Have a nice weekend!